Praise the Lord. God bless you, beloved brother. Binsi Dorian. Itaas po ang ating makamay may mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! O dakila Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa panganat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras tumalapin noon sa aking pong pagdadala ng balang mensahe, Ikaw, Diyos, magbukas sa paunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, ng kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ng kaligtasan. Sa ganang akin kung magagawa, Ikaw malping magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. At sa iyong dakilang pangalan na kayo sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat magsabi, praise the Lord! Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and noble assistant Pastor Linus Almeda. At ako din po ay nagpapaabot ng pag-respect, paggalang through the whole family of our beloved Pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, baguhan, datihan, to our beloved visitors, at sa ating mga beloved viewers, magandang hapon na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Hangad po natin, minamahal, na maging makadiyos ang mamumuno sa bansa natin. Yan po yung sinasabi ng ating mga pastor, isang panggobyernong may takot sa Diyos. Amen. So, yan po yung prayer ng man of God, minamahal. Dahil nandito na po tayo sa huling araw na gustong maghari si Satanas sa buong mundo. Pag hindi po makadiyos ang mga leader, minamahal, yan po'y hadlang sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Amen. Katulad ng kapanahonan ng mga apostoles, mabasa po natin yan dito sa mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 26. At ipong basahin. Dito sa mga Gawa 4, 21 hanggang 22, sasabi po rito. At sila, nang mapagbalaan na nila, ay pinakawalan. Palibasa hindi nakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan. Dahil sa bayan. 4:22 ba yan? 21. 21 hanggang 26. Sige. Mga parusahan, dahil sa bayan, sapagkat nilulahati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nito ng himala ng pagpapagaling. At nang sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. At sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasa iyon, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo
sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nagagalit ang mga hintil at nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay nagpisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, dahil sa mga himala, minamahal, nakumberte ang mga tao. Maraming mga taong nagbalik loob sa Diyos. Sabi nga dito sa verse 22, for the man was above 40 years old, on whom this miracle of healing was showed. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priest and elders had said unto them. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God which has made heaven and earth and the sea and all that in them is. So, pinuri nila ang Diyos, minamahal. Mga pari na kumberte. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, walang imposible sa mahal na Panginoon. Sa Jesus Miracle Crusade, minamahal, marami po nagpatotoo. Mga pastor ng iba't ibang sekta at denominasyon, mga pari, minamahal. Mayroon pang doon sa Bicol, isang pari na sa tagal niyang pagmimisa, pagiging pari, hindi gumaling yung kanyang cancer of the bones. Mayroon siyang cancer sa buto. May nag-invite sa kanya, nagalit pa siya. Siyempre, insulto sa kanya yon. Dahil nag-aral siya pagkapari, 12 years. Tapos, ang nag-invite sa kanya, isang ordinary member lang ng Jesus Miracle Crusade. Hindi naman preacher. So, yung ego niya, yung pride niya, umiral. Kailang mayroon siyang cancer. Mayroon siyang kailangan sa Diyos. Sinabihan siya, pag ikaw ay dadalo, gagaling yung sakit mo. Cancer sa buto, minamahal. So sabi niya sa kanyang kapwa-pari, mayroon akong pupuntahan, ikaw lang munang magmisa, bigyan mo lang ako ng share ko sa pagmimisa mo. Kasi mayroon naman talagang financial bayad yan. Mayroon akong pupuntahan. So, pumunta siya. Nagmasid. Paano siya gagaling? Ilang years na siya nanilbihan bilang pari, hindi ka siya gumaling. Itong napuntahan niya, nagsayaw-sayaw, nagtaas ng kamay, tas mamaya nung solemn na umiiyak, sabi niya, paano ako gagaling dito? Pero tinapos niya. Tinanggap niya yung bautismo at ang kahilingan niya kung totoo na ikaw ay nandito sa Jesus Miracle Crusade, pagalingin mo yung aking sakit na cancer sa buto. At hindi po siya binigo ng Diyos, pinagaling siya, minamahal. So tuluyan siya umalis sa pagkapari. May nag-question sa kanya kung bakit siya umalis. O sabi niya, di ba, kilala niyo ako, may sakit akong cancer. Hindi naman ako gumaling, hindi naman siya nagkulang. Maliban sa pagmimisa, nandyan yung kanyang debosyon. Nandyan yung kanyang pagro-rosaryo. Pero dito lang pala sa Jesus Miracle Crusade. Makinig ka lang sa Ebanghelyo, sumampalataya ka, magsisi, magpabutismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo, gagaling na yung sakit mo. Amen. So sa kapanahonan ng mga apostoles, mga pari, chief priest, mga elders, mga leader, nakumberte sila lahat.
katotohanan minimal, yung first na nabautismuhan, in the name of Jesus Christ, sa Acts 2:37 to 38, yung mga leader ng relihiyon yun. Sila ang nagpapako kay Kristo sa cross. Ilan yung nabautismuhan? 3,000. Nung nangaral si Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Ang nagpabautismo nung araw na yon, yung oras na yon, 3,000. Yun yung pinakaunang nakumberte. Mismo yung nagpapako kay Kristo sa cross, ang unang na born again. Everybody say, praise the Lord. Diba? Acts chapter 2, verse 37 to 38 hanggang 40. Dito sa mga Gawa 2:37 hanggang 40, sabi po rito. Nang marinig nga nila ito, ay nangasakta ng kalang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo sila at nangaral sa kanila at sinabi, "Magsiligtas kayo sa likong lahing ito." 41. Ngayon nga'y nagsitanggap sa kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanilang araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, the same process. Pareho pa rin, minamahal. Ha? Karakadaka, nung sila'y sumampalataya, sila'y binautismuhan kaagad. Pero sa relihiyon, ay hindi pwede. Mayroon mo ng doktrina. May doktrina muna. Abot mo na ng ilang araw yan. Yung pinanggalingan ko, minamahal na isang grupo, 2 years ako doon, di ba ako binautismuhan eh. Kailangan i-memorize mo pa yung mga sagot sa mga tanong. Yung saksi. 2 years ako, sumasama na ako sa paghayo. Tigda-dalawa. Hindi pa sila naniwala ng himala. Hindi sila sumasaludo sa flag. Hindi sila bumubuto sa eleksyon. Ang paniwala nila ay walang impyerno. At limitado lang yung papasok sa langit, yung iba dito sa lupa. Sabi nila, pagdating ng panahon, yung mga maiwan ng mga mansion, sila na lang titira. So, sino naman ang hindi maengganyo niyan? Ah? So, kung totoo yan, di pupuste ka na doon sa maraming mansion, mga subdivision ng mga may-ari, milyonaryo, pagdating ng panahon, titirahan ko to. Pero sabi ng Biblia, walang bato na nakapatong sa kapwa bato na manatili pagdating ng panahon. Amen. Siyempre, pagbaba ng malapi nun, sabi ng Biblia, papatagin yung mga bundok. Kung papatagin yung mga bundok, yung mga building pa kaya ang hindi babagsak. Dito, doon sa Leyte, di ba? Mayroon na tibag na bundok doon. Buong barangay, tabunan. Ilang beses na nangyari yan. Bago, may nangyari sa Baybay, Leyte. Nung una, St. Bernard, Southern Leyte, ganun din. Yung St. Bernard na yun, yung barangay na natabunan na wala talagang naligtas, may chapel tayo doon. Yung panahon na nabiak yung kalahating bundok, kung hindi talaga buhay ang Diyos natin, patay mga kapatiran. Pero bago nangyari yon, may kapatiran na naginip. Na-wash out do yung buong barangay. So, yung boses na narinig niya, lumipat kayo. So, pinapatotoo niya yon. So, mabuti na lang naniwala naman yung mga kapatiran, lumipat sila sa kabilang barangay. Inalis yung chapel doon.
So after mga ilang buwan, yun na nga, nag-landslide yung St. Bernard. Pati paaralan, hindi mo mahanap-hanap kung nasaan na. Tabunan, mga estudyante. Ang mga kapatiran, nung lumipat din sila pagtira doon sa kabilang barangay, ligtas sila lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin ng ating Diyos ay nagwa-warning. Amen? Iniingatan tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan yung pag-iingat. Winawarningan tayo, minamahal. So, ang patuloy na pangangaral, yan po'y warning. Pagdating ng panahon, hindi na tayo sisihin. Kasi mayroon ng warning ang mahal na Panginoon. Mayroong mga ngaral na nangaral. Sabi nga ng isang mayaman nung siya ay nandoon sa lugar na napakainit, napakauhaw. Sabi niya kay Abraham nung nakita niya minamahal si Lazaro. Kasama si Abraham, sabi niya, Amang Abraham, papuntahin mo si Lazaro dito sa aking kinaroonan at itugob niya yung kanyang daliri sa tubig para matuluan naman ng tubig yung aking lalamunan para maibsan yung uhaw na aking naramdaman. O sabi ni Abraham, ang mga taga rito ay hindi makakapunta dyan. At yung mga taga dyan ay hindi makakapunta dito. Mayroong nag-separate. Hindi naman purgatorio yung nag-separate. Sabi nila, mayroon ng purgatorio. Wala namang purgatorio sa Biblia. Dalawa lang. Yung napuntahan ng mayaman na napakainit at naramdaman niya yung uhaw at yung napuntahan ng mahirap na si Lazaro na sabi ng Bible, walang init ng araw doon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So humirit si mayaman. Sabi niya, kung maari, Amang Abraham, pabalikin mo na lang si Lazaro sa lupa. Mayroon pa akong 5 kapatid doon. Siguro mas pilosopo pa sa kanya yon, no? Sabi nga ng ating mahal na kapatid, beloved Staff Sergeant Kapangpangan, bakit kaya pag patungkol sa paglilingkod sa Diyos, walang sumasama? Pero kung sabihin, maligo tayo, mag-inuman tayo, sabong tayo, ay naku naman, magdala ka ng jeep, baka hanggang atip pa, punong-puno na pasahero yan. No? Bakit? Konti lang talagang sumasama. Dahil, sabi ng Bible, you have not chosen me, but I have chosen you. Gusto man nating buong barangay, buong bayan, pero hindi po sila pinili ng Diyos. Ang Diyos po ang pumili, hindi tayo. Amen. Panahon ng yung anong tawag nun? Yung pantry ba yun? O, nagpa-pantry din tayo. Sinundungan, Marag Valley, dito. Talaga naman. Maubusan ka talaga ng stock. Sabihin mo na, wala na po, ubos na. Next time na lang. Pero nung nahinto yung pantry, wala na rin. Wala ka na rin makita. So makita mo, minamahal, totoo yung sinabi ng Bible. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. So mapalad tayo na nandito tayo. Pinili tayo ng mahal na Panginoon. Pero lahat tinawag. Ang lahat ay tinawag, but few are chosen. No? Nung ako ngayon nagdesisyon na maging manggagawa, ilang proseso yung dinaanan ko para siguraduhin ko talaga na manggagawa ako. Fasting muna ako. Imaginein mo yung iwanan mo pag-aaral mo. Nakapangako pa naman ako sa mga kapatid ko na pag matapos ako sa pag-aaral, pag makatrabaho ako, paaralin ko sila. Kasi walang-wala talaga kami.
Nakaabot lang ako ng college dahil nag-working student ako from elementary to college. Tapos bigla kong iwanan yung pag-aaral ko. Mag-full-time worker ako, walang sahod. Hindi naman ako inoferan. Wala namang sinabi na pagdating ng panahon, maging preacher ka. So, sabi ko malapit noon, ayaw ko magkamali. Fasting muna ako. Absolute talaga yung, ang alam ko, ang pinakauna kong alam sa fasting is absolute. Na hindi ka kakain, hindi ka inom ng tubig, hindi ka maligo. yun ang unang alam ko eh. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang uminom ng tubig, pwede palang maligo. Huwag ka lang kumain. Pero nung una, talagang gano'n, absolute yung ginawa ko. 3 days. Nung pagka 3 days na, nung first day ng fasting ko, sabi ko malapit noon, nagutom na ako. Ano ba talaga? Tawag mo ba talaga ko maging manggagawa? Bible cut. O, pinatayo ko yung Bible ko. Pero nakapikit ako, tapos binuksan ko. Pagbukas ng gano'n, turo. Ang nabasa ko, sabi ng malapit noon, kailan ko pa maririnig yung tinig ng trompeta? Sabi ko, tinig ng trompeta, diba rapture yun? Pagbabalik ng malapit noon, kinabahan ako. Sabi ko, malapit na palang malapit noon bumalik. So, iyak na naman ako. Pangalawang araw, Bible cut na naman ako. Ang ginawa ko, binitawan ko yung Bible, tapos nabuka ng ganyan, tapos nakapikit ako. Ang nabasa ko doon na naturo ko yung pagkatawag kay Apostol Pablo. Sabi doon, pinili kita na maging mangangaral sa mga hintil. Saulo pa siya noon. Binasa ko, hindi man to ako, si Pablo naman to. Pilosopo nga eh. Kaya hindi naman ako to, si Pablo. Na-timing lang siguro. Kinabukasan, pangatlong araw, madaling araw, bago ko nag-Bible cut, na naginip muna ako. Nagluto na daw ng pambreaking yung naasahin na tagaluto doon. Malaking silyasi. Alam mo yung minodo na ulam? Yung may nakahalo na karne, may mga patatas, ganyan. May mga gulay, di ba? Minodo. Yung mga radish o ganun. Punong-puno yung kanyang yung malaking kawali, punong-puno. Maya-maya, biglang kumuha ng, alam mo yung mga tumatakbo dyan, yung lizard. Tiki sa amin, butiki. Tapos tawag sa amin, butiki ba yan? Iba naman yung tiki. Yung maliliit pa, parang kasing laki na daliri. Dami kasi, kinuha niya, hinalo. Sabi niya, ganito talaga ang full-time worker, kahit ano, kakainin. Sabi ko, ganun pala. Naalaala ko yung napanood ko yung Killing Fields. Yung may salida noon na Killing Fields. Na yung mga komunista sa Vietnam, habang nagmi-meeting sila, gutom na gutom yung mga tao, mayroong lizard na tumakbo ng ganun, pasikrito niyang hinuli yun, tapos kinain niya na hilaw. Sabi ko, grabe pala. Ang hirap pala maging manggagawa. Sa pagising ko ng mabuti, panaginip lang. Umiyak ko, mahal na Panginoon. Ayaw ko magkamali. Ang hirap pala maging manggagawa. So, pinatayo ko ulit yung Bible. Binitawan ko. Ano ba mahal na Panginoon? Pili mo ba akong manggagawa o hindi? Pinatayo ko, nakapikit ako. Demons of lying spirit, parang gano'n. Kinas out ko pa, in Jesus' name. Tapos, na. Mamaya, tinuro ko na. Nakapikit ako. Pagtingin ko, napunta sa concordance. Yung pinakahuli, parang may dictionary, concordance. Tapos doon pa sa may space. Hindi doon sa maraming verse, doon sa space niya. Na ganun. Sabi ko, tingnan mo yan. Nagugutom ako, tapos hindi pala totoo itong Bible cut na to.
Dahan-dahan kong tiningnan yung dulo ng daliri ko. Kung ano yung natamaan. Word na chosen. Chosen. Tapos mayroong mga supporting verse. Sa baba, ang dami. Doon ako nakumbinse. Kahit anong ulit-ulit, hindi ko matamaan yon. Yung word na chosen. Talaga pinili talaga ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, pinili ako ng mahal na Panginoon. Tapos nung ni-review ko yung mga verse, mga supporting verses, ayun, bumalik doon yung sinabi ng Book of Acts kay Pablo. So, sa mga Old Testament, kung paano pinili sila yung mga propeta sa Old Testament, nandoon na rin, kompleto na. Sabi ko, wala na. Full-time worker nga talaga ako. So, hindi na ako nag-doubt na ako ay tatawagin ng mahal na Panginoon. Iniwan ko pag-aaral ko, iniwan ko ang ambisyon ko. Tapos pagsakay ko sa Victory Bus, sabi ni beloved ko yan Nanding Manalang, ordained preacher, Nanding Manalang, Brother Dan, nandito pa tayo sa Baguio. Pwede ka pang magbago ang isip. Ngayon, kung magbago ang isip mo, bumaba ka na. Hindi. Lalong tumigas yung puso ko. Bumaba ka na. Kasi pag magbaba na tayo, wala nang balikan yan. Hindi kuya. Talagang full-time worker talagang tawag ko kuya. Sigurado ka? Opo kuya. Sige. Tapos nung umandar na yung bus, paalis na, pwede ka pang bumaba. Hindi talaga. Ayaw ko na talaga. Pagdating doon sa Manila, nag-taxi kami. Dito na tayo. Saan? Dito, sa main church, pastoral. Saan? Sabi ko, saan? Diyan o. Pastoral? Main church? Akala ko yung malaking cathedral, malaking, yan ba kuya? Oo, yan. Umakyat kami. Tapos, in-entertain ako doon. Iniwan na niya ako doon sa information. Ito, bagong worker. Kinuhaan ako ng information. Maya-maya, tinuro yung pulpit. Brad, wala na kasing bakanting mga room. Maghanap ka doon sa ilalim ng pulpit. Dito, pulpit. Sa ilalim, mayroong parang space. Dala-dala ko yung bag ko. Pagpasok ko sa ilalim, may mga folding bed doon. May nagpapasting. Mayroong butot balat na, 40 days fasting na pala, butot balat na halos hindi na humihinga. Sabi ko, ano ba ito? Pasok ako, naghanap ako ng bakante. Nilagay ko yung bag ko. Ano yun sila? Ay, nagpapasting ng longer yan kasi may coming tayong kursada. Talagang putlang-putla na yung iba. Yan, 40 days yan. 40 days walang kain. Ang papayat na, parang butot balat na. Sabi ko, review ko naman sarili ko, hindi kaya ako nagkamali. Jesus. Hindi talaga eh. Pag pinili ka talaga naman Pinoon, kahit anong review mo, lalo kang uminit patuloy. Lalo kang maribahay pa. Maya-maya, dumating na yung may-ari ng folding bed na bakante, galing pala sa Bible study. Sa kaninong bag to? Sabi ko sa akin po, Brad, may may-ari na po dito. Saan naman ko lilipat nito? May bumulong sa akin, may pera ka pa dyan. Bumalik ka na sa Baguio. At magtuloy mo pag-aaral mo. Sabi ko, sa Panginoon kaya itong bumubulong sa akin. Tapos lumabas ako. Tumulong ako nagwalis. Kuha ko ng walis tingting, nagwawalis ako. Biglang may lumapit na worker. Inagaw yung walis tingting. Brad, hindi ka bagay dito. Kung saan ka manggaling, bumalik ka. Hindi ka bagay dito. Natiso na naman ako. Babalik talaga ako sa Baguio. May gawain, dumalo ako sa gawain. Yung nag-preach, yung nag-exhort ng giving, sabi niya, ang mahal na Panginoon ay hindi tumitingin kung magkano yung binibigay mo. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon kung magkano yung naiwan sa pitaka mo. Sabi niya. Malaki yung naiwan sa pitaka ko dahil
reserve ko ngayon, pag hindi ko makayanan, balik ako ng Baguio. Sabi ko, baliktarin ko na lang kaya. Itong ibibigay ko, yung iwanan ko. Itong nasa pitaka ko, yun ang ibigay ko. Wala na akong pamasahe pabalik ng Baguio. Tuloy-tuloy ako at nandito ako ngayon sa harapan niyo, minamahal. Ginamit ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So talaga pag ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon, walang makakahadlang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung ikaw ay nakalaan na pagyamanin ng mahal na Panginoon, aangat ang buhay mo, walang makahadlang yan. Iyayaman ka talaga. Kasi gagamitin ka ng mahal na Panginoon sa pinansyal na pangangailangan ng iglesia. Amen. Maraming nagsabi sa akin, bakit hindi mo lang tinapos yung pag-aaral mo? At ikaw ay nagtrabaho. At maglingkod pa rin sa mahal na Panginoon. Kaya lang hindi yun ang para sa akin. Iba yung mission ko. Amen. So sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na lang ang magpayaman sa mga kapatid ko. Dahil hindi ko naman natupad. O ngayon, nung umuwi kami, minamahal, ika-4 na anibersaryo ng pagpatayo ng chapel doon. Dumalo yung mga kapatid ko. Sabi ko, hindi ko sila pinilit. May time na pupunta ko doon, hindi sila nagpapakita. Pero ngayon, dumalo sila. Naku, walang tigil sa pag-iyak. Pinagpala na sila ng malapay noon. Yung isang kapatid ko, 2 yung abroad niya, seaman. O 3 yata, 3 seaman. Mga anak niya, puro professional lahat. Yung isang kapatid ko naman, may mga seaman na rin, mga professional na rin. Sabi ko, pinagpala na itong mga kapatid ko. Talagang dininig ng malapino. Dati, talagang kilala kami, minamahal na talagang isa sa pinakamahirap sa aming lugar. Pero ngayon, may chapel na tayo. Pinagpala na yung mga kapatid ko. At sinabi ko sa kapatid ko na si Romeo, nakanasahin dito yon. Nung tinayo yung chapel, sabi ko, pagdating ng panahon, ang maka-parking ng mga sasakyan dyan, mga magagarang sasakyan, tumingin sa akin, bisikleta nga, wala sasakyan pa. Bundok yun Ilalim ng mga niyog. Kaya ko yung lahat yan, sa ilalim ng niyog, may makaparking na sasakyan yan. Tapos may mga politiko dito pupunta, tapos ikaw, lapitan ka ng mga politiko. Tumatawa pala yun siya. Parang hindi talaga makapaniwala. Ngayon, nangyari nga. Punong-puno na ng mga sasakyan, yung ilalim ng mga niyog, mga dumalo. May mga politiko na lumapit, tumatakbong mayor. Talagang nangyayari lahat dito. Amen. Everybody say, praise the Lord. So punta kami ng Tagbilaran. Dumaan kami sa isang tulay na luma. Mayroong bago na ginawa. Sabi ko pa sa driver, si Daniel, dandahan ka, magpa-picture mo na ako. Pinicturan ko yung bagong tulay. Bumagsak. Nahulog. Ilang sasakyan yung kasama nahulog. Pero wala na kami. Kung sabi nga nila, ano kaya kuya nung huminto kayo at nagpa-picture kung bumagsak? Di, bye-bye. Yun, hanggang doon ang buhay ko. Pero, tiniming na umuwi na kami dito, bumagsak yung tulay. Sabi ko, sinong makapag-isip na babagsak pala yung tulay na yun? Malayo. Huminto talaga kami, pa-picture pa ako. Yung huling daan namin, yung aming sinakyan na Vista, biglang parang namatay. Sabi ko, bakit? Nag-overheat, sabi ni Daniel, na-overheat pa. Sabi mo, hihinto ka dito sa gitna. Huwag kang huminto. Nakalampas lang kami ng konti. Kasi kung huminto kami doon at magka-traffic, baka kami ang babagsak nga. Kasi nagka-traffic yun bumagsak. So, pag ikaw ay gagamitin pa ng malapi noon, iingatan ka sa mga disgrasya. Amen. Kung lahat lang ng mga sundalo, maglingkod sa mahal na Panginoon Wala pa akong
nakilalang sundalo na member ng Jesus Miracle Crusade na nadisgrasya. Silang lahat ay pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. O sa mga gera, o sa mga ambos, talagang nandyan ang mahal na Panginoon. Si Sergeant Lawan, habang sila ay naglalakad sa Patikol, Sulo, alas 7 ng umaga, single line sila, isang platon. 35 sila, isang platon. Habang nagpatrol sila, alas 7 ng umaga, bigla daw may sumigaw 50 meters away. Allahu Akbar. Tapos sabay rapid na putok. Papapapapak. Mula doon sa pinakauna, ipang-apat siya mula sa pinakauna. Hanggang sa 35. Talagang nirapid sila lahat. Yung iba instant, patay. Yung iba natamaan. Yung kanilang platoon leader, talagang nadali. Siya pang-apat. Walang tama sa bala. Nakipaggera 3 oras, kneeling position siya, nakaluhod siya minamahal. Yung kanyang mga kasamahan, nagbunker pa, kapwa sundalo napatay na, binangker, natatamaan kasi maraming sniper. Pero siya naka-kneeling position, gumaganti sa putukan. Sa loob ng 3 oras, ni isang bala walang naligaw sa katawan niya. Nung dumating yung reinforcement, dinala sa hospital. Nagpa-hospital na rin siya, pero kahit wala siyang tama. Pagdating doon, pinagmumura siya ng mga opiser. Saang lungga ng, saang butas ka tumago, bakit ikaw lang walang tama? Bakit yung kasamahan mo dito, puro may tama. Maraming patay. Tapos ikaw, walang tama. Ano yung, saan ka nagtago? Sabi ng mga survivor, sir, kung wala si Sergeant Lawan, sir, pugot ng ulo namin. Siya po ang nakipaglaban, sir. Hindi makakalapit yung kalaban dahil siya yung nakipaglaban. Kneeling position siya. Nakaluhod siya, sir. Hinarap niya ang lahat na kalaban. Nagtataka nga kami, ba't hindi siya natamaan? O, di ba? Iningatan siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Imagine yung mga Abu Sayyaf, pag sabay-sabay, Allahu Akbar, siya lang ang sumisigaw, Hallelujah, praise the Lord. Allahu Akbar, Hallelujah, praise the Lord. Siya lang yung sumasagot. Yung masingganer nila, nagmumura, hindi pa pumuputok yung masinggan. Sabi niya, Sarge, huwag kang magmura. Tapos, sigaw ka ng Hallelujah. So, di napilitang sumigaw, di pumutok na rin yung masinggan niya. So talaga makita mo, minamahal, hindi tayo papabayaan ng mahal na Panginoon. Amen. Isaiah 54:17, sabi ng Bible, 54:17 ng Isaiah. Dito sa sulat ng Propeta Isaiah, ang kabanata ay 54, ang talata po ay 17. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, walang almas na ginawa laban sa iyo ang pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mga mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. No weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa'yo. At lahat na dila na magsasalita laban sa'yo, sila ay mapapahamak. Babalik sa kanila. Amen. So, babalik sa kanila. So, napatunayan yan, minamahal. Huwag ka lang gumanti. Pag ikaw bautismado na, protektado ka na ng mahal na Panginoon. So, huwag talagang kalimutan tanggapin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo para magiging protektado ka na. Kasi pag once na-baptize ka na in the name of Jesus Christ,
pagmamay-ari ka na ni Kristo. Amen. Pag ikaw ay nagmamay-ari ng isang bagay, siyempre proteksyonan mo yung bagay na yon. Amen. Pag ikaw ay nagmamay-ari ng cellphone, yung cellphone na yon, proteksyonan mo talaga na hindi mahulog, hindi manakaw. Oh, lalo na tayo, pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Amen. Sabi nga ni Dr. Hel Canciller, hindi naman niya pagmamay-ari yung cellphone. Kaya lang nakapatong doon sa sakyan niya. Sa likod. 80 takbo niya, pauwi. Pag atras mo pa lang dyan, hulog na yon. May hump doon sa may gate. Pero pinoteksyonan yung cellphone. Hindi niya pagmamayari. Dahil kasama niya ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Pagkasama mo ang mahal na Panginoon, nandiyan yung proteksyon. O naka-headline doon sa mga post, ang 5th Infantry Division, yung area nila, halos nalinis na nila ang mga kalaban. Maraming sumuko. Bakit sa ibang lugar, gera pa rin? Ayun ang kulang sa kanila. Dito sa 5th Infantry Division, karamihan sa mga battalion commander dyan, tayo ang tinatawagan, nakipagtandim sa atin, mangaral ng Ebanghelyo sa mga remote barangays. Instead na gera, Biblia ang dala natin. Pagkatapos, ayun, nagsisuko ang mga kalaban. Nandito lang pala. Akala nilang kalaban nandun sa bundok. Sabi ko ng mga kapatiran, mga sundalo dito, Brad, hindi nila alam. Yung magbasketball sila, ang kalaban lang sa basketball, mga NPA. Kasi siyempre, pagpasok mo sa barangay, gusto mong kunin yung puso ng mga tao. Gusto mo, sport, sige. Kasi, paayos natin yan itong ring. Paggawa tayo ng bili ng bagong bola. Basketball. Basketball na. Hindi nila alam yung 5-5. Sige, 5-5. 5 sundalo. Hindi nila alam. 5 NPA din. Basketball sila. Ang mga tao mo, palakpakan. Bulong-bulungan sila. Hindi nila alam mga sundalo. Mga NPA, kalaban nila. Sino naman na nakakaalam? Nung sumuko na, kabasketball pala natin yung mga NPA dito. Bakit sumuko? Dahil ang mga sundalo, instead na tutukan ng baril ang mga sibilyan, ang mga tao, nagpe-praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minmal. Yan po yung kailangan natin ngayon. Amen. Isang makadiyos na panggobyerno. Everybody say, praise the Lord. So, pag-pray natin. So, tayo naman, hindi naman tayo ay apolitical. Ibig sabihin ng apolitical, wala po tayong partido, wala pong, ang church ay wala pong, ganito ang party natin, wala pong ganoon. Kung sino lang yung lalapit. Ibig sabihin, pinadala ng mahal na Panginoon. Amen. So, yung lumapit dito, kanina, o kung lalapit pa yung iba, welcome. Kaya lang, advantage na siya. Di ba, si Esau at saka si Jacob. Si Esau sana yung i-bless ni Isaac. Gumawa ng paraan si Jacob sa pamagitan ng lugaw. Si Jacob ang unang na-bless ni Isaac. Hindi naman nakakita, matanda na si Isaac. Naglagay siya ng balat ng hayop, di ba? Kasi mas mabuhok si Esau si Jacob, malinis yung kutis niya. Naglagay siya ng balat ng hayop nung hinipo ni Isaac. Ikaw ba si Esau? Kasi magkambal yun sila, di ba? Pero si Esau yung unang lumabas. Kumbaga, mas matanda kay Jacob. Ng minuto siguro.
Ikaw ba si Esau? Paghawak ng ganon. O mabuhok nga, ikaw nga si Esau. Binlis. Tapos na umalis na siya, dumating si Esau. Papa, iblis mo na ako. Oh, mayroon na pumunta dito ha. Binlis ko na siya. Hindi, ako yung totoong Esau. Wala na, na-iblis na yung unang pumunta. Pero binilis pa rin siya. Pero yung unang pumunta ang na-bless, si Jacob. At si Jacob, dahil siya ang unang na-blessed, nandoon nga sa kanyang blessing, siya yung pinanggalingan ng bansang Israel. Dahil ang Jacob, pinalitan ng Israel, at yung bansang Israel, pinangalan kay Israel, na anak ni Isaac, na siya ay si Jacob. Amen. So, mas maganda talaga yung mauna. Huwag talagang magpalit late. Amen. Ano ba yon? Early birds catches worm. Early bird catches worm. Kung ikaw naman ay maaga yung pagising mo, ikaw yung makakain ng mga worm. Pagising ng isa, alas 7 na ng umaga, alas 10, wala na, ubos na. Ganon din, di ba, sa mga estudyante. Tagal bumangon, palagi na late. Wala. Yung mga estudyanteng maagang bumangon, nakapagtulong pa sa mga magulang, di ba? Yung iba, kahit gising, pagtatawagin, mahirap daw gisingin ang gising. Tama ba yun? Bakit? Bakit mahirap gisingin ang gising? Kasi magpatulog-tulog. Pero pag kainan na, huwag mong gisingin. Makakaamoy yan. Gulat ka na lang, umupo na doon sa lamesa, mas nauna pa. No? So, karamihan talaga sa mga naghirap, yung talagang may katamaran. Tapos isisi pa sa gobyerno, bakit sila naghirap. Ganito, para yayaman tayo, aangat ang buhay, lahat tayo. Kung tamad ka, hindi ka talaga aangat. Amen. Parang yung nabasa ko na pag-graduate nila sa high school, nagpatingin sa manghuhula. Binabasa ba yung palad? Ikaw, Pedro. Kahit, ikaw, Juan, kahit anong ikaw, Juan, maging milyonaryo ka, sabi niya. Ikaw, Pedro, kahit anong gawin mo, mahirap ka pa rin. Kahit anong gawin mo, mahirap ka pa rin, sabi nung manghula sa kay Pedro. Ikaw naman, Juan, swerte ka. Ganda ng mga, palad mo. Maging milyonaryo ka. Ayun, si Juan. Nakakatunga nga, kailan ka ako may milyonaryo? Si Pedro nagsumikap. Pagdating ng ilang taon, yumaman si Pedro. Si Juan tamad, si Juan pa rin. Amen. Di ba yung drawing ng Juan tamad? Kahit hinog na yung bayabas, ayaw pa niyang kunin. Gaganon lang bunganga niya, kailan mahulog. Nakaabang yung bunganga niya. So, ganon din sa paglilingkod sa mga Pinoon, minamahal. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Talagang nandiyan ang Malapinon gumagabay sa atin. Kahit anong gagawin natin, minamahal, pag wala ang Malapinon, wala tayong magagawa. You can, sabi nga, for without me, you can do nothing. Amen. Na-rebuke ako ng Malapinon yan sa Leyte. Sabi ko, sino yung parang hinika? Yung bagong na-save ko ya. Sabi ko, hika lang yan. Palabasin mo. Yung binotismuhan ko na bulag, nakakita nga Yung mayroong epilepsy, nakalakad, instant. Ito pa kaya, hika lang. Lihans ko. Hating gabi. In Jesus' name. Hika, kas out. Lain ba, Pastor Jesus? Pagbalik ko sa kwarto, naku, lalong lumakas yung hika niya. Sabi ko, inahiya naman ako ng ilihans mo dahil tapos ko ng nilihans. Sabi ko, hindi pa rin gumaling. Lumala, kuya. Baka mamatay dito sa pastoral yan.
Tinulog-tulog ko na lang. Hindi ko na pinakinggan. Tulog ko. Pagkatulog ko, biglang nag-flash sa panaginip ko. Isang malaking kahoy. Malaking kahoy. Tapos parang may espada na pinutol yung mga sanga. Tapos puno na lang at mga sanga, wala nang dahon. Tapos biglang may kidlat. Pak! Tinamaan. Tapos biglang mayroong litra na iwan doon sa kidlat. For without me, you can do nothing. Sabi ko, malapit yung patawarin mo ako, malapit noon. Parang inangkin ko na yung power. Patunayan mo malapit noon na ikaw yung nagbigay sa akin ng message. Lakas ng hika, talagang nakakaawa talaga. Ngayon din, kahit hindi ko ilihans, pagalingin mo in Jesus' name. Maya-maya, pinakinggan ko. Hindi na tumunog. Sabi ko, baka natigok na. Baka na natuluyan. Lumabas ako. Kumusta yung inatake ng hika? Nakatulog na, kuya. Nakatulog talaga. Tiningnan nyo, humihinga. Opo, kuya, humihinga. Sabi ko, totoo nga. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit ano mang pagsusumikap natin, kung wala ang malapi noon, wala tayong magagawa. Pag nandyan ang malapi noon, mayroon tayong magagawa. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So pag-pray natin, ang sunod na administration, maluwag na. Amen. Ha? So, totoo naman talaga na all things work together for good. Sabi nga ng nabasa ko sa Old Testament, papadalhan ko kayo ng mabagsik na leader dahil matitigas ang mga puso ninyo. So, totoo yun. So, pinahintulot siguro na magkaroon ng presidenteng mabagsik dahil matitigas na talaga ang puso ng tao ng panahon na yon. Naghari-harian na yung mga drug addict, mga drug lords, mga lasinggero, di ba? Oh? Binabato yung ating gawain, kahit saan-saan, dahil nanga-addict na pala. No, sa Cagayan de Oro, every time na mag-overnight, ay talaga naman kung anong kalabog ng drum, yun din ang kalabog ng bato sa atip. Trrrr. So nagulat kami, wala na. Bakit kaya? Nag-open kami ng Bible study doon sa kulungan. Sabi ng mga kulong, Brad, may nambato pa ba sa inyo? Sabi ko, wala na. Siyempre, nandito na kami lahat sa kulungan. Sabi ko, kayo pala ng bato? Oo, ni-raid kami sa likod inuutosan kami ng, alam mo yung katabi nyo na mayaman? Yung may tindahan? Ako po. Inuutosan kami, binibigyan kami ng pagsyabu Pera. Pag high na kami nang nababato. Pero ang nag-utos, yung katabi nyo. Yung katabi na yon, pinipetisyonan pa kami sa kapitan. Number 1 talaga yung pangalan niya na nakalista. Number 1 din siyang kinuha ng Panginoon. Nung nagkasakit na siya, at nakulong na yung lahat na magbato, tinawag niya ako sa bintana, sa terrace. Brad, sabi niya. Pagtingin ko, dilaw na yung kulay niya. Naniniwala na ako sa inyo. Pero yung sa inyo, Brad, para sa mahihirap lang yan. Ako, mayroon akong panggasto sa ospital. Pero naniwala na ako sa inyo, sabi niya. Pero mayroon akong panggasto sa ospital. Hindi nagtagal, patay. Sabi ko, delikado. Number 1 na pumirma yon. Ang number 2 na pumirma, kapitbahay na chief of police, retired. Bago lang siya nakabili ng bahay doon, kapitbahay. Number 2 na pumirma. Na-stroke, patay din. Nako, delikado yung pangatlo noon. Kung ano yung numbering doon sa pumirma na pinitisyon tayo, unti-unting kinuha ng Panginoon yun. Oh. So, sabi ng Bible, vengeance is mine, says the Lord. Amen. Di ba si Pastor? Inusig. Tinitiran ni Ilosiriano, nasaan si Ilosiriano? Kinuha na. Tinitiran ng iglesia, o saan yung leader niya? Kinuha na rin.
Oh, lahat na tumitira sa kanya, hindi na magtagal yan. Ngayon, hanggang ngayon, buhay ang malapastor, sila nangamatay na. Oh. So, you cannot kick against the pricks. Hindi mo kayang sipain ang tinik. Amen. Subukan mo ang sipain yung tinik. Sino masasaktan? Yung tinik o ikaw? Siyempre ikaw. Pag ang mga Kristyano ay gagalawin, huwag ka lang gumanti. Kasi pag gumanti ka, hindi nagaganti ang mahal na Panginoon. Tapos ka nang gumanti. Ang gawin mo na lang, ipasa Diyos mo. Puri ka na lang sa mahal na Panginoon. Huwag mong entertainin. Lalo kang magpakainit. Sabi nga ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Basta magpuri ka lang, dumalo ka palagi. Lalo kang itataas ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pag-pray po natin, naggabayan tayo. Bigyan tayo ng mahal na Panginoon ng mga mamumuno sa atin na may takot sa Diyos. Hindi hawak ng mga pari. Hindi hawak ng relihiyon. Open sila na tayo ay magkokorsada. Di ba? Ang daming mga rally, mga malalaking mga venue na gagamit nila, pero sa krusada, bawal. Sana minamahal, isang makadiyos na panggoberno ang ipapalit. Ibig sabihin, mga leader na may takot sa mahal na Panginoon. Hindi hawak ng mga kaparian. Hindi hawak ng mga relihiyon. Kundi Diyos mismo ang humahawak sa kanila. Habang tayo umawit sa mahal na Panginoon, imbitahan po natin mga baguhan. Lumapit sa harapan. Come forward. Sa ating pong mga baguhan na ating mga viewers, tanggapin yung mahal na Panginoon bilang Panginoon ng inyong mga buhay, minamahal. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Itaas po natin ating mga kamay habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maghihirap ba o pagsubok? Yes, hallelujah, hallelujah. Ang umadlang sa'yo. Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, pag-distribute na po yung mga tinapay at saro. O pag-uusig ng mundo na ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag pa niya na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapalang. Tatalikod ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita Hallelujah! ay ipahayag sa madlang. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanya magpanahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan.
pasubok ang umadlan. Hallelujah. Sa'yo. Hallelujah. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtatago upang hindi magpatulog? Hallelujah. Ang tawag mo niya na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapalag. Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa mata? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Hallelujah. Hallelujah. Hinirang, pinili ng Panginoon, hallelujah, upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Tawa hinirang, pinili ng Panginoon, hallelujah, upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili nakataas yung mga kamay, may mahal. Sumurga sa panalangin ito, may mahal. Mayroong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pong gagawin ay sumampalataya, magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ang pang-apat, Diyos na ang gagawa sa patuloy po natin paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sumurga sa panalangin ito, minamahal. Hallelujah. Banggitin mo yung taos puso. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Malapin, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakila mga Diyos na magmarin sila sa lahat at tumanggap sa malapinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa litan. Iligtas mo sila malapinoon sa pumahal sa buhay na matib. Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. Kung gusto po nyo makiisa po sa ating banal na hapunan, ay magpabautismo pa kayo after po ng ating banal na gawain, may namahal. Huwag po nyo kalimutan yan, may namahal. At ay po'y umawit muna ng isang awitin habang patuloy na dinidistribute ang mga tinapay at saro. Lahat po ng hindi pa nabigyan, tumayo po kayo. At yung pong nabigyan na lumuhod po kayo, may namahal. Para ma-identify ng ating mga ushers and usherettes kung sino pa yung hindi nabigyan ng tinapay at saro, may namahal.
Yung hindi pa po nabigyan, lapitan po niyo, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Gawin po nating panalangin ang awiting ito. Praise the Lord. Katawan, Panginoon, hallelujah, sa bawat nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pagbalikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Hallelujah! Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, hindi sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang pinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Alam kong bukas langit ang iyong palad. Hallelujah. Tulungan mo ako. Hallelujah. At lagi mo ako gabayan. Oh, salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, hindi sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang tinulong ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Bible, minamahal, for so often as ye eat this bread and drink this cup,
Ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. So magsisi muna ang bawat isa minumal, manalangin muna tayo sa pagsisisi. Hallelujah. Bago natin kainin ang tinapay at inumin ang saro. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal. Minsan pamalapin noon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano may naisip, nagawa na banggit may mga labi na hindi kaya ayas, yung balapan patawarin mo kasi mga kahinaan na pagbigyan kami nagkasala sa patawarin mo, yung mga anak ko Diyos. Gawin mo kami mga karapat dapat yung banal hapunan ito, malapin sa mga dalangin namin kagalanggal, pinamahal Pastor Will Di Salmeda, ito away mo sa mga dalangin namin. Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin minumalang ating po mga tinapay. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. So verse 25, After the same manner also he took the cup, when he had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! You saved my soul and healed my broken body. Hallelujah! You came to die just to set me free. It's so good to remember. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Oh God. Hallelujah! And you saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember thy goodness, oh God. Hinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah po, Jesus. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating mga pangailangan, minamahal.
Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal. Minsan pamalapin noon. Humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkamalit siyang sanhi ng mga karamdaman ng iyong manako. Diyos, hallelujah. Mga kahinaan, hallelujah, na pagbigyan, nagkasala, yung mga patawarin mo, malapin noon. Anong mga problema, mga kahilingan, simbalang kaparaanan sa padalangin ng kagalangal, pinamahal pastor, medaka sinasaway, anong magawa ng kaaway, hallelujah, demonyo ng karamdaman, cancel, leukemia, diabetes, problems, unbelief, and doubts, public sickness, be healed in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, mga mahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi,